Kaya tingnan niyo po kahit anong pagtatanggol nung mga lawyer ni Bato de la Rosa sa kanila mga hirap na po, eh. Tignan niyo po ito mga boss chief amo, sir. Pakinggan niyo po mismo yung interview ni Jimmy Bondoc na lawyer ni Bato de la Rosa mga kababayan. Oh, interview niya kay Ses Drilon. Pakinggan niyo ho mga bossing. Sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo na Sandali Naalala mo Jimmy Bondoc nung nakapaupo pa ang dating Pangulong Duterte, no? Ang pinaramdam nila sa mga Pilipino, ang pinaramdam nila dito sa mga taong ito, eh walang kapupuntahan yung kanilang mga ikinakaso. 'Di ba? Hindi nila ipinakita na may mapapala yung mga magkakaso sa kanila. Ang pinakita nila, kami ang napas sa posisyon at hindi nyo kami kayang tibagin. Kaya ano po ang ginawa nitong mga tao na ito, mga boss chief amo sir, dumiretso po sa ICC. No? Dumiretso sa ICC, sinamahan po ng dating senador na si Antonio Trillanes, mga kababayan, at doon dininig sila, pinakinggan po sila. Nung kay dating Pangulong Duterte, alaus nongga, boss. No? Ikaw ba kakasuhan mo si dating Pangulong Duterte nung mga panahon na yon? Na alam mo siya ang presidente? Tingin mo may palag ka, may laban ka? Wala. Kaya sila dumiretso doon, sir. Oh. nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of Sino po ang gusto niyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Sino po ang gusto niyong tanungin namin? Ang gobyerno po. Ang gobyerno kasi po, this is Ako, sandali. Hindi naman ang gobyerno ang nagkaso kay Bato, kay dating Pangulong Duterte at doon sa ibang mga kasapakata. No? Ang nagkaso diyan yung mga tao na di umano'y naulila at yung kanilang mga mahal sa buhay, ayun, hindi na makapagsalita, hindi man lang nabigyan ng due process. Sila ang nagreklamo at hindi ang gobyerno, Jimmy Bondoc. Kailan pa ho sila nagreklamo? Taong 2017 pa. Bakit ang gobyerno ang pagkakasuhin mo dito sa Pilipinas? Hindi. Yung mga tao na ang kanilang mga mahal sa buhay ay nabiktima ng tokhang ni Duterte. this is the people. It has been tried, even the former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now ombudsman, he himself said, hindi po kaya ng gobyerno. This is why the victims have gone to the ICC for justice. Hindi po kaya dito. Bakit po? Nung isang araw po, meron kami na-receive. Hindi, meron po kami This is their own statement. Yes, ma'am. Dito pa lang pala sa umpisa pa lang pala na ito, medyo ano na si Ses Drilon no? Medyo kumbaga wala para ho sa akin naiinis na siya, mga bossing. Si Ses Drilon, kasi ang mga DDS kagaya nitong sila Jimmy Bondoc, mga kababayan, ipipilit kahit ano ipipilit basta lang papabor po doon sa kanilang mga bossing o doon sa mga kasama nila o mga idol nila And precisely why there is an ICC. Yes. I don't know why you are framing it as a diminution of Philippine sovereignty. When we're talking of the international community here. Yes, we're not part of the ICC, ma'am. I beg you to understand. We're not part of the own statute anymore. We withdrew and that was... Wait lang. Hindi tayo parte ng ICC. Oo, ngayon. Pero nung mga panahon mga kababayan, nung kinasuhan sila dating Pangulong Duterte, kaparte pa tayo nun. At natakot si Duterte dahil narinig niya na iniimbestigahan na siya ng ICC. Kaya ang ginawa ng kampo ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, ay nag-withdraw tayo sa ICC. Alam ng mga Pilipino yun, Jimmy Bondoc. That was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. Yes, but may I say also, attorney, that the crimes indicated were before we withdrew from the Rome Statute. Yes, but there is a very long discussion about continued cooperation, but it is not part of continued cooperation, to serve an ICC warrant. Kasi po, let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Meron pong proseso sa Article 58 at sa Article 59 ng Rome Statute kung paano po mag-serve ng warrant. Katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas, ma'am, kunyari RA, merong IRR in implementing rules. Sa ICC, meron din po. Ma'am, sandali lang, this is very important, ma'am. Meron pong batas na Rome Statute, meron din pong regulations of the court. And in the regulations of the court, 31 number 3, nakalagay po doon kung paano mag-serve ng ICC warrant.
which they did not follow. And the key phrase there is personal service. Kailangan po may personal service upon the accused, which they did not do. What did they do? They brandished it on social media and on media without serving us. Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because Out of of your reference- client, and Sandali. Humingi si Cayetano. Tapos na nung humingi si Cayetano. I'm sorry, we're You were running out not of serving time. warrant. I'd just like to point out, because he was running in the stairs, and, you know, Oh, naalala nyo ho yun, mga kababayan. Gusto yatang palabasin ni Boss Jimmy Bondoc, mga Boss Chief Amoser. Kailangan personal, pero walang ginawang ganun personal. Ang ginawa nila, binrag nila sa social media at ipinost nila sa social media. Kumbaga, parang gusto ipahiya si Bato de la Rosa. Eh, di ho ba, mga kababayan, sabi nga po, nung direktor na si Matibag, ang ipinadala namin dyan, 2 babae, para mas mag-calm down yung sitwasyon at hindi maging mapuwersahan. Di ba? 2 babae. Pero ano po ang ginawa daw ni Bato de la Rosa doon sa 2 babae? Nagsinungaling pa si Bato de la Rosa. Kesyo daw po nakipag-wrestling o nire-wrestling siya. 2 babae. Pero ang katotohanan naman pala, itinulak niya yung 2 babae para makatakas siya at tumakbo doon sa hagdanan nang madapa-dapa pa siya. Yan yung sasabihin ni Ses Drilon, mga bossing. Inuunahan ko. even trip. They were trying to serve the warrant on him. No, they were not. They were not in possession of the warrant. Then they admitted that. In fact, Melvin Matibag said to Cayetano that we will give it to you. And then sabi niya, hindi sa Tuesday na lang. And then next time na lang. And then next time na lang. No, sa baba pa lang. Sa baba pa lang po, may nakaabang ng 2 NBI agent na parehas babae na itinulak ni Bato de la Rosa. Ayon po yun kay Melvin Matibag. They did not serve. Kaya nga po, tumatakbo si Bato de la Rosa eh. No, kaya nga po madulas-dulas, madapa-dapa si Bato de la Rosa doon sa may hagdanan eh. Pagpanik ng sa Senate, nagsisigaw. This is the worst government, sabi ni Bato de la Rosa. Kinabukasan, nahimasmasan ho. Nagsusumamo, nagmamakaawa kay Presidente Marcos. Sir, no, wag mo naman ako padala sa ICC. Ano? Wala naman po kayo personal na galit sa akin. Wala naman kayo personal na galit. Wala naman ako personal na galit sa inyo. Wag nyo naman po ako padala sa ICC. Di ba? Personal na iaabot sa kanya pero tinulak niya yung 2 babae. Sa warrant, no? So, Okay, but if we'll be arguing till tomorrow. But just No, to but say, it's very important no. to say. What is important is why Senator Bato left the supposed protective custody of the Senate to go missing. Yun po yung issue. Ba't hindi po niya harapin? Kasi corner siya dun. Corner ho si Batorni, mga kababayan, doon sa Senado. Kahit sabihin pa na may protective custody siya dyan, ilang araw si Bato de la Rosa doon? Ilang buwan ang pwede niyang itagal doon? O sabihin na natin isang taon. Kaso kapag yung kanyang paa lumabas lang o nag-step out lang doon sa premises ng Senado, arestado agad siya. No, kaya ang ginawa talagang kumawala po at tumakas, mga kababayan. At yung mga pagpapaputok doon sa Senate ni Aplaska, mga Boss Chief Amoser, ako huwag naniniwala na isa ito sa dahilan kung bakit ginawa nung pobreng mama. Pobre, oo, bakit? Posible na arestuhin niya sa mga susunod na mga panahon at posible nakasuhan din niyang si Aplaska sa mga susunod na mga panahon. Ano ang ikakaso? Posible ulit, no? Na homicide. Diba? Itutok mo ba naman yung dala-dala mo na mahaba, itutok mo sa NBI, tapos sasabihin mo, warning shot, pero 32 na warning shot. First time in the history, sa buong mundo yata ho, ang nakarinig ako ng warning shot na 32 times. no, sir, was the warrant. Yun yung tanong po, yun yung, in the end, the most important question. He showed up to vote, to cast his vote for Senator Alan Peter Cayetano as president, who was behind our withdrawal from the Rome Statute. He was foreign secretary then, correct? And then to go missing after, it seems it's unbecoming, to say the least. A little correction, it was the President, of course, President Duterte. Of course, sir, pero Ngayon, pagdating po but kay thank you Senator for your time. Bato, I'm sorry, we one final explanation na lang po, kung pwedeng maikli na lamang.
But we are just waiting for the government authorities to serve as personal service po ng warrant. And Ano lang putik naman to si Jimmy Bondok, oh. Sarap kutusan ng ulo nito kahit attorney to. Ganito po ang nakakaasar at nakakabwisit talaga sa mga DDS, mga kababayan. Yung tipo bang alam na natin yung totoong istorya, tapos sa kanila kapag ka nag-deliver sila, parang ano, parang yung tipo bang parang inaargabyado sila, parang hindi totoo yung mga alam na nating mga totoo, mga kababayan. Yan yung nakakabwisit dito sa mga DDS na ito. Mapapasabi ka na lang, kutusan ko kaya ulo nito para naman mahimasmasan. Alam na nga namin, no? Na sa umpisa pa lang, sa baba pa lang, ng hagdanan, eh, gusto nang iserve yung warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Sir, naman, personal na ise-serve sa kanya kaya nga nagdadaling tumakbo eh. Madapa-dapa doon sa hagdanan eh. Oh. Paano po, kung wala na nga, missing na nga si Senator, paano isi-serve? that is the purpose of Yaan yung kinagagalit o yung kinaiinis ni itong si Ces Drelondo. Parang ginagawang tanga yung mga Pilipino. the lawyer. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No? We're doing our best. Why not? You're saying you want the government to personally serve, but Yes, yes. he ran away. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede Ayun, totoo, di ba? Gustong sabihin ni Jimmy Bondok na gusto mo i-serve ng personal ng gobyerno yung warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Pero tumakbo nga yung kliyente mo. Di ba? Nagkukumahog, takot na takot. Oh. Yung mukha ho, parang binuhusan ng suka, mga kababayan. Ang puti naman yung lawyer. Bato, kapag ka ikaw na-aresto at naipadala sa The Hague, unang hawak na kaso ni Jimmy Bondok, talo agad. Eto, ano po, eto agad, talo agad. Eh kapag ka naipadala ka, wala na. Olats na agad siya. Di ho ba, mga kababayan? Tapos sasabihin, gusto namin personal na iabot kay Bato de la Rosa yung warrant of arrest. Tumakbo nga yung kliyente mo. O ngayon, dahil daw tumakbo, mga kababayan, mga boss chief mo, yung kanyang kliyente, eh gusto naman ni Jimmy Bondok sa kanya naman ibigay dahil lawyer daw ho siya ni Bato de la Rosa. O, atras natin konti pakinggan nyo ho. Senator, paano isi-serve? that is the purpose of the lawyer. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No? We're doing our best. Why not? You're saying you want the Nagagalit na si Jimmy Bondok. government to personally serve, but Yes, yes. he ran away. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Also, that is what you want, to serve it, and then ano kung gagawin ninyo pag na-serve na sa inyo? O yan, oo nga. Kapag sinerve siya, sandali. Wait lang, naguguluhan ako. Parang first time kong makakarinig sa abogado ibibigay yung warrant of arrest. Tapos ibibigay nila kay Bato de la Rosa yung warrant of arrest. O sige. Gagatin natin. Tanggapin natin yung sinasabi ni Jimmy Bondok ho na sa kanila ibigay. Pagkatapos, ano gagawin nyo? Isusuko nyo nga ba naman talaga? Sabi ni Ces Drilon. Oh. Then we will follow accordingly. You'll produce your client. Well, I can't assure that because I'm not Bato, but we will, of course, definitely serve the warrant on our client. Kasi po, ayaw nilang sundan yung sistema. They're Okay, not so following the law that they're invoking. this Ayaw nilang sundin yung sistema. Parang etong si Jimmy Bondok ay may bagong sistema na gustong implement. this is what you're saying. You are willing for the government to serve the warrant on the legal counsels, and you will do your utmost best to produce your client. Did I understand that Dadaan po sa correctly? proseso, no? Dadaan po sa proseso sa PCTC, no? That Hindi nyo susuko yan. Pero anyway, dahil nga po yun, narinig natin. Ano po, sinasabi ni Jimmy Bondok, mga kababayan, na pwedeng iserve sa kanya yung warrant of arrest. Sabi ko nga ho sa inyo, mga kababayan, mga boss chief mo, sir, parang first time kong makakarinig, no, na inaaresto tapos yung warrant of arrest ay ise-serve doon sa mga attorney. May nakita ako ditong lawyer ho, mga kababayan, no? Ayan yan yung mismong yan yung mismong konversasyon po ni Jimmy Bondok at ni Ces Drilon. Yes, abogado po kami. Pwede po siya amin. Ngayon, may isang lawyer ang nagkomento dito sa sinasabi ng baguhang lawyer na si Jimmy Bondok ho, mga kababayan. Attorney Reyes del Rosario. With all due respect, Attorney Jimmy, no?
Ano pong legal basis ninyo for saying that lawyer can receive a warrant of arrest on behalf of their clients? Miski ho ako, mga kababayan, first time ko nakarinig nung gano'n na ang abogado ang tatanggap ng warrant of arrest nang wala naman po doon yung aarestuhin. Di ba? Also, allowed po ba ang mga abogado to help our clients evade arrest? Oh, yari ka dyan. Yari ka dito. Eto, mukhang mga talagang matatagal na mga lawyer to. In case hindi sumagot si Attorney Jimmy, patulong na lang at patulong sa mga law student, bar takers and lawyers, baka may bagong rules of jurisprudence akong na-miss. Been searching but no to avail. But to no avail. OA naman pong disbar agad. Clarify nga muna natin, baka may explanation si Attorney Jimmy Bondoc. Kaya I talked to 5 different lawyers about this kasi di rin ako sure. Naku po, Jimmy Bondoc. Unang-unang sabak mo sa mga kaso, parang eto pa ang kapupuntahan mo. Talo. Talo agad. At mukhang nanganganib. No? At mukhang nanganganib si Bato de la Rosa sa kamay mo. Diyos ko po. Lord, kasi ang estilo nitong mga ito, mga kababayan, ano na lang sinusubukan nilang paikutin ang mamamayang Pilipino. Sinusubukan nilang paikutin yung mga taong mga nakakarinig sa kanila na tama yung mga pinagsasasabi nila. Ayan, napapansin ka nung mga kapwa mo abogado na matatagal nang nag-aabogado. Yari, may kakalagyan ka dyan, Boss Jimmy. Masyado ka kasing masyado ka kasing nagpasikat Oh, dapat umano ka muna. Yung tipo bang dahan-dahan umaral ka ng mga Ako hindi ho ako abogado, mga kababayan. Pero ang tinutukoy ko po dito, dapat nagdahan-dahan si Jimmy Bondoc sa larangan ng pag-aaboga siya. Hindi Etong ipinagtatanggol mo, takbuhin pa. Kaya nakakapag-imbento ka ng kung ano-ano diyan sa ulo mo na pwedeng i-serve sa'yo yung warrant of arrest. Wala pa ho yata akong nakikita na gano'n, mga kababayan, 'no? First time kong narinig kay Attorney Jimmy Bondoc, mga